So ayan po ang ating Sinong rice mill machine. O di ba? Maliit lang po ang space na kailangan. Yan, umiilaw yan dahil nakasaksak po. So nakatagalog na po yung instruction dito. Yan ho, nakatagalog na siya. Yun. Di kuryente lang. Hindi na po kailangan ng 3-phase transformer at hindi po tayo gumagamit ng rubber rolls. Ayan ho. Urethane po ang gamit. Impeller type po ito Yan. Pasensya na po kayo, medyo maraming alikabok dito sa loob dahil ginamit po natin ito sa World Trade Center for demo. At kanina may nagpa-demo rin po. Pero maglilinis ako dito mamaya para at least bukas may magpapademo na naman, malinis na yung area namin. Ito po yung main machine, Sinong rice mill machine. Ito yung elevator. At ito naman po ang locally made palay pre-cleaner. Ang tawag nito ay palay pre-cleaner. Ayan po. So kung ano po yung nakikita niyo sa picture, yun din po. Meron po siyang switch. Yan yung switch. Meron siyang electric motor at blower. Meron siyang hose. Dito lumalabas yung mga tulyapis. Sinhigop na po kasi yung mga tulyapis. Yung, ano ba yung tulyapis? Yung tulyapis palay na walang laman. Okay? Gusto ko sanang mag-demo ulit Kaya lang nakapag-demo na kanina yung client. Meron naman po akong video. So, ito po yung palay na tinitest namin kanina. Yung loop. So, ayan ho. Ang machine natin na palay cleaner, meron siyang belt dito. Elevator. Meron din switch ang elevator natin. Ayan. And then, aakyat dito sa ating machine. So, yun lang po. Simple lang po. At ang kuryente po, ipapakita ko sa inyo kung anong kailangan nyo na wire. Ang wire po dapat 10 gauge. At ang saksakan po ito. Ano po yan? Heavy duty na, Heavy duty na universal outlet. At least 20 amperes. 16 amperes pwede rin po. Yan. Yun po kasi yung wire ginagamit natin. Dalawang outlet. Malinis po. Ang haba, ito 2.5 yung size niya. Or 2. Dos lang yata to, dos. Kailangan kung sa probinsya, mas malayo. Mas mahal. Hindi po siya pwede na malayo kasi iiba na yung puwersa niya. Kailangan so, premium lang. Opo. So ngayon, i-test na natin. So unahin natin paandarin yung elevator. Ito po yung switch niya. Yan po. Dapat naka-close muna to. And then, ito naman. Iunan natin to. Yan. So, i-separate niya yung mga bato, yung mga dahon. Yan o. Hindi na po pupunta doon. Dito pa lang nag-divide isa. Opo. Malinis ko yung hindi siya 100% na pero wala na mga bato. Doon nalalabas yung mga bato na at nung iba naman po, mga tulyapis na walang laman, diyan lalabas. Hindi pero wala naman. Mga kapalay na walang laman. Opo, pwede natin.
Ayan na. So, pwede rin na bago natin ito papaandarin habang mapuno. Oo. Bago natin patayin, pwede rin tuloy-tuloy. Opo. Pero yung iba, para daw tipid sa kuryente, hindi sabay, pinapuno muna nila tapos patayin tong dalawa para yun lang andar. Sa tingin mo, pag mapuno ito, mga ilang minuto niya matatapos? Basta sa isang oras, nasa 300 to 350 kilograms per hour. Or 5 hanggang 7 sakong palay. So ngayon, andyan na yung palay natin. So, ang titingnan muna natin, bago natin ito i-open, dapat naka-close muna to. And then, itong switch, merong siyang dalawang switch sa malaking makina at itong sa maliit na makina. Yan po. Yan po si Sir Jason, yung technician dito. Si Sir Omar from Lanao. So, yun po ang ating siguro ikaw yung continue muna para at least. Okay sir, sa pinaka-rice mill na po natin, pag mag-i-start po tayo, lagi po natin titignan kung may ilaw siya, sir, para malaman po natin na bukas na po. When mag-i-start po tayo, lagi po natin uunahin buksan yung malaking bakit. Yung black. Bago po tayo magbukas na ito. Ngayon, pag binuksan po natin ito, makikita po natin tara ay papalo po yan. Pag bumalik po, saka po natin ito buksan mali. Po natin. Kasi para mag-balance po siya, at balance po yung dahil po natin. Then, pag-inila po natin natin, babalance po siya. Kita po, sila po natin po ha. Kasi para pumapalo siya, yung line po natin ito, pag-inila po natin ang 20 amperes. Ang 20 amperes lang po. Zero pa lang. Pero hindi siya depende yun sa palay niyo pa rin po. Sa palay niyo pa rin po tayo hindi po siya ng palay. Yung palay po natin natin kung hindi na yun. Oo. Manipis yung ng palay. Kaya sensitive siya, magaling madurog. Kasi kung makapasin nyo, meron pong natira. Pinatira po, at yung pinukuhan yung gusto ng natin. At ito po yung mga matagkakaluto. Kung hindi makakaluto po doon, iiwan niyo pa rin po dito. Ngayon, kahit tulak nilang po ito. Kung nakita niyo po kanina, wala ko sumabag sa kami, nakatulak po pala doon. Tulak po. Ngayon, kahit tulak natin ito, para lumabas po dito niyo ng patok. Hindi na sila po, pero mga po, Dapat after use, siya, ibalik siya. Ibalik ba? Para po hindi po lumabas dito. Hindi mo labas doon. Opo. Ito po naman. May So itong mga maipon dito, pwede naman ihulog dyan. Apo, ang gawin niyo sir, ang technique ko sa ganito, kung makaipon po kayo ng isang timba, makaipon po kayo ng isang timba, may mga bato, saka nyo lang po siya ibalik. Ngayon sir, pag binalik niyo po siya, huwag nyo na po siyang i-polish, no? Oo. Pwede po natin light time to. Diretso na dyan. Ilusot ka lang po natin dito. Nabubuksan naman po ito. May hila po ito.
Para po i-bypass na lang po natin siya. Saan yung bubuksan banda? Ay kasi yung bilog po dito. Okay. Pwede po natin i-bypass na lang dito. Yung Ah, dyan na lang. Kung gusto po natin ma-polish siya. Para huwag na po natin siyang ma-nipis pa. Ayun. Para yung mga bato na lang po ang maiwan ulit doon. Tapos tulak na lang po ulit. Na lang doon. Tapos tulak na lang po ulit. At saka yung darak niya sir, pino naman po. D1 naman po yung ano natin. Ngayon sir, kung ano, yung andito po yung mga broken rods. Dito po siya nalalagay. Pero sir, kung tingnan mo sa quality ng bigas, yung kahit nakalagay siya sa zero, maganda pa rin yung quality. Oo. Maganda ano. Nagdala tayo ng alay na Yung bagong ani, Oo, gawin ano. mas Bagong maganda po ani. kung sariling palay niyo po. at saka naibilad. Ito ano eh, parang hindi to naibilad na ang ano, mahal eh. pa po nakuha. Sa Nueva Ecija pa yan nabili. Try ko. Pag uwi ko sa probinsya, magdala ako